Siyam si Supsup di na masikmura ang kabastusan ng kanyang kapartido na si Ian Xia. Nagbitiw na si Siyam si Supsup Lee sa Team Kaya This na kumakandidatong konsehal sa Distrito 1 ng Pasig City sa darating na May 12, 2020 PAB elections. Ipinost ni Miss Universe 2011 third runner-up na isa ring arkitekto ang kanyang official statement kaninang hating gabi. 12:40 AM narito ang buong pahayag ng Beauty Queen. Opisyal na pahayag, pagbibitiw ni Arkitekto Shamsay Supsup Lee matapos ang maingat na pag-iisip at pagsusuri. Ako po ay buong paggalang na nagbitiw sa aking tungkulin sa Kayadis. Nang ako'y sumali sa grupo, taglay ko ang taos-pusong pag-asa na makakatrabaho ko ang mga kasama para sa makabuluhang pagbabago. Ngunit sa mga kamakailang pangyayari, naging malinaw sa akin na hindi na tumutugma ang aking mga paniniwala, lalo na bilang isang babae, isang ina, at isang leader sa tinatahak na direksyon ng grupo. Hindi ko minamaliit ang desisyong ito. Ginagawa ko ito nang may buong respeto sa aking mga kapwa aspirants, sa Miss Universe Philippines Organization na aking kinakatawan at sa napakaraming kababaihan at kabataang babae na tumitingala sa akin para sa lakas at kaliwanagan. Pinipili kong manindigan sa mga prinsipyong lagi kong pinanghahawakan. Dignidad, respeto, pananagutan at pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Sa puntong ito, naniniwala akong ang pinakamabuting hakbang ay ang lumayo muna, magnilay, makinig, at magbigay daan sa mas malinaw na direksyon bago muling kumilos. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Kayadis sa pagkakataong ibinigay nila sa akin at nananatili ang aking hangad na maging maayos ang lahat para sa bawat isa. Arkitekto Shamsi Supsup Lee. Matatanda ang una nang naibalita na hindi nagustuhan ni Shamsi ang biro ni Attorney Christian Ian. Siya sa single mothers o solo moms sa nakaraang campaign rally nila. Ipinost ng dating beauty queen sa kanyang Facebook account na kinausap niya ang kapartido niyang si Sia na kumakandidato bilang congressman sa nasabing lungsod na hindi nito sinasang-ayunan ng biro tungkol sa mga single moms. Aniya, as a woman and a mother, I do not tolerate statements, whether made in jest or in earnest, that diminish or disrespect women. I've spoken to Attorney Lyon and shared my thoughts with him directly. I believe we all have moments to learn from, and I hope this becomes one of them. Ani Shamsi. At ang dahilan kung bakit sa team. Kaya this siya sumali. I joined this team because of our shared commitment to serve Pasigueños, especially in areas like legal aid, senior support, access to quality healthcare, and help for solo parents. These are efforts I continue to support and build on. At ang lagi niyang sinasabi, you can trust that I will always stand for what is right, even when it's not easy. Because that's the kind of leadership I believe the Pasig deserves. Imbes na purihin o makakuha ng simpatya mula sa netizens, ay nakatanggap siya ng maraming tanong kung bakit sa kaya this party siya sumali. Marahil ay hindi nakatulog si Shamsi sa mga nabasa niyang bashing sa kanya, kaya nagdesisyong kumalas na sa partido ni Sara Diskaya. Samantala may panibagong show cause order ang inisyu ng Task Force SAFE ng COMELEC kay Pasig City Congressional Bet Christian Xia dahil sa body-shaming comment nito sa sariling staff. Ayon sa task force, kailangan magpaliwanag ni Xia sa naging pahayag nito tungkol sa body size ng kanyang staff habang nasa gitna ng pangangampanya kamakailan. Lumaban po ako sa mga Eusebio noong 2016. Hindi ho ako nabansagan na mayabang, hambog at bastos. Ngayon lang, talaga hong yung makinarya nila, napakabigat kalaban. Talagang gusto hong itikom ho ang bibig ko eh. Kayo po mga taga-Sagad, kilala nyo na po ako, di po ba? 15 taon na po tayong magkakasama sa politika. Tatanungin ko po kayo, ako ho ba ay naging bastos sa inyo? Nakakita ho ba kayo ng kabastusan sa aking pakikitungo sa inyo? Pero sa social media, ako na ho ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Kung may rango ang mga bastos, 5-star general po ako. Love ka kasi namin! So sana po, sa mga kapwa ko Pasigueño,
ang biro ay manatiling biro. Di po ba? At ang seryosong bagay, huwag mong haluan ng biro. Kaya lang naman po ako nagalit, at aaminin kong nagalit ako kasi yun yung ginawa kay Ate Sara sa harapan po namin. Never po akong nagpakita ng kawalan ng pagiging maginoo. Kahit ang mga staff ko po, typical po, puro lalaki. Isa lang ho ang kasama kong babae. Nung araw, isa lang ang kasama kong babae, si Jaja. Nasa si Jaja? Ha? Nagdadayat ba? Jaja, magpakita ka lang. Para hindi ka pagselosan. Asawa ni Ewing na batch ko. Ngayon, kasama ni Atty. Tantan dahil kabisado na po nila ang District 1. Gusto ko pong manalo rin ang kaibigan kong abogado dahil kailangan na ho ng Pasigueño ng abogadong konsihal. Ayan, pakita ka lang, Jaja. Yan. Yan ho ang staff ng... Yan. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat. Oo, hindi. Nung makuha ka na ni Ewing. Mataba ka na. Hindi, nung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Ha? Ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. Ang punto ko, ganyan ho ba ang magiging staff ng manyak? Hindi ba? At kukunin ko pa ba asawa ng aking kaklase? Hindi ho. Ang kasama ko naman ngayon, asawa ni ni Kuya Mario, si Ate Olive, 59 years old. Hindi ho. Pagdating ho sa babae, malinaw po. Ang babae ay nire-respeto at minamahal. So, ano man ho ang gawin po nyong paggawa ng mga propaganda, ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi ho ako hihinto dahil kailangan po na marinig ng mga Pasigueño ang aking mensahe. Pansinin po ninyo, lahat na lang po pinuna sa akin, pati pantalong kong masikip. Pati yung paraan ko ng pag-upo. Pero yung mensahe ko po, na sa nagdaang 6 na taon, wala pong accomplishment ang ating pong mayor, hindi po nila masalungat. Tama po ba? Wala po silang sagot. Doon po sa hamon natin na magkaroon po ng debate dahil marinig ng mga taga-Pasig kung ano ba talaga ang katotohanan. Meron bang gamot o walang gamot sa mga center? Wala. Tao na po ang sumasagot. Wala po eh. May nadagdag po bang ospital? Wala rin po. May tumayo ho bang pabahay dito sa ating lungsod? Wala rin po. Samantalang si Mayor Isko Moreno, 3 taon ding umupo, 2019 hanggang 2022 bago siya tumakbong presidente, 6 ang naipatayong pabahay po sa Maynila para sa mahihirap. Pandemic din po yun, pero may nagawa. At ang alam ko pa po, sa Maynila, nung bumaba po si ERAP, 0 balance po ang pondo. Dito sa Pasig, nung bumaba po si Mayor Bobby, 14 bilyones po ang naiwang pondo para sa mga taga-Pasig. Imagine nyo kung walang iniwang pondong ganong kalaki si Mayor Bobby, baka ho sa nung nagdaang pandemic, hindi rin ho tayo nakapagbigay ng ayuda sa mga Pasigueño.